Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ay meron daw po isang crypto investor dito. Ayan, yan kinasuhan. Siya po ay isang soccer star. Ibig sabihin ay napakasikat po siya na player ng larong soccer. At siya po ay walang iba kundi si Cristiano Ronaldo. At yung kanyang kung dahilan kung bakit po siya kinasuhan ng mga crypto investors ay dahil sa pag-promote kay Binance. Ayan, at alam naman po natin kung sino si Binance, kung saan ay ito po ang pinakamalaking crypto exchange sa buong mundo. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, in the wake of Binance legal woes, a group of investors have sued famous soccer star Cristiano Ronaldo for promoting the world's largest exchange. Ayan, yan po siya, si Cristiano Ronaldo. Kung mahilig ka po sa larong soccer ay kilalang kilala mo po ito. Yan ang taong ito, si Cristiano Ronaldo. A group of crypto investors have filed a lawsuit against global soccer star Cristiano Ronaldo in a US District Court in Florida. Ayan, dyan po nag-file ng kaso yung mga isang grupo ng investors, isang grupo ng crypto investors dito kay Cristiano Ronaldo. Ayan, sa bansang US po ito, US District Court in Florida. Plaintiff claims. Ito po yung panig ng mga crypto investors na nagkaso kay ginoong Cristiano Ronaldo. The plaintiff named Mikey Vongdara, Michael Sizemore, and Gordon Lewis alleged that they suffered significant losses following Ronaldo's promotion of the world's largest crypto exchange, Binance. Ayan, tatlo po sila. Ayan, sila po yung nagkaso kay ginoong Ronaldo dahil sa kanyang pag-promote dito kay Binance. Per a November 27 filing, the plaintiff claimed that the five-time Ballon d'Or winner promoted, assisted in or actively participated in the offer in sale of unregistered securities in coordination with Binance. Kaya yan, ang ginawa raw po kasi ni Ginoong Ronaldo ay nakipag-participate daw po siya sa offering at saka sale ng mga unregistered securities dito kay Binance. In mid-2020, Binance signed a multi-year partnership deal with Al Nazir player to promote a series of non-fungible tokens including 3 of his digital collectibles. Ayan, nagkaroon po sila ng signed na partnership, multi-year partnership. Yan ang Al Nazir player at ang Binance para mag-promote ng kanilang non-fungible tokens. Nangyari po yan noong kalagitnaan ng taong 2022. Furthermore, they argued that Ronaldo's 2022 promotion of Binance contributed to increasing the exchange popularity. Ayan, nakatulong daw po yung ginawang promotion ni Ginoong Ronaldo noong taong 2022 kay Binance para mas lalong sumikat si Binance. The complainants noted that Binance-related searches skyrocketed 500% in a week of Ronaldo's NFT sale on exchange. Ayan, tumaas na rin daw po yung mga related searches dito kay Binance. Ayan, nagkaroon ng 500% na skyrocket sa loob lamang ng isang linggo. Kaya, ayan, na tumaas na rin yung NFT sales ni Ronaldo. Ayan, dito kay Binance. According to the complainants, people who visited Binance to obtain Ronaldo's NFTs were more likely to use the trading platform for other purposes. Kaya ayan, yung mga bumili ng NFTs ni Ronaldo dito kay Binance ay syempre ang gagawin nila maliban sa pagbili ng NFTs ni Ronaldo dito kay Binance ay syempre gagamitin nila si
Binance bilang isang trading platform. The plaintiff claimed that unsuspecting users may have invested in tokens deemed unregistered securities by the SEC, including BNB and Cardano or ADA. Kaya yan yung mga biktima raw na ito, mga plaintiff ay nag-invest daw sila sa mga tokens na unregistered securities dito kay unregistered securities na ayon kay SEC, kung saan ay kasama po rito ang BNB at saka Cardano. The filing alleged that Ronaldo knew or should have known that Binance offers unregistered securities. Kaya yan, dapat alam daw ni Ginoong Ronaldo na may mga unregistered securities na ino-offer si Binance. To further buttress their argument, they cited the SEC's warnings to celebrities about disclosing the financial details for all crypto-related promotions. Kaya yan. Binance legal woes. It bears mentioning that Binance and its founder Changpeng Zhao are currently embroiled in legal battle with the United States government over money laundering. Ayan, na-content na po natin ito. Yan yung talagang hinabol talaga ng US SEC ang Binance, at yung latest po na kaganapan dito ay nag-resign na po si Ginoong Changpeng Zhao. Si Ginoong Changpeng Zhao ang CEO at saka founder ng Binance, at pinalitan na po siya ng bagong CEO. At maliban po dyan ay magbabayad po siya ng penalty o multa na umaabot ng $4.3 billion. Ang laki po niyan. Kaya ngayon ay maaari po siyang makaharap ng 18 months na pagkakakulong. At yan po ay ilalabas po yung kanyang ruling yan dito sa papalapit na sunod na taong 2024. Yan, buwan po ng February. Kaya yan po yung nangyayari ngayon kay Binance. Yan, kawawa talaga yung CEO na si Ginoong Changpeng Zhao. At ayan naman po si Cristiano Ronaldo. Ayan, kung pag talagang hahabulin si Cristiano Ronaldo ay baka magbabayad na rin siguro siya ng multa. Yan, sa mga nagkaso na mga crypto investors sa kanya. Kaya ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.